Patay po ang babaeng grade 3 student na binubuli daw ng kaklase sa loob po yan ng eskwelahan sa Davao City. July 17 ang hampasin ng lalaking kaklase ng notebook ang biktima sa ulo nito. Una raw na dinala sa manghihilot ang bata nitong linggo pero hindi bumuti ang kondisyon ng bata. Dinala po ito sa ospital at kalaunay namatay. Sa medical records, brain failure at traumatic brain injury ang ikinamatay ng bata. Hinihintay pa po ang resulta ng iba pang ginagawang pagsusuri ng mga doktor. Sa ngayon po yung nakipag-ugnayan ng mga pulis sa DSWD para sa investigasyon. Nakiusap rin daw ang social worker ang pakiusap po o nakausap na rin daw ng mga social worker ang pamilya ng batang lalaki. Wala pa namang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan. Ukol po dito. Namatay ang 10 taong gulang na batang lalaki sa Samar matapos madelay ang ambulansyang maghahatid sana sa kanya sa isang ospital sa Leyte. Kwento po ni Mariel Pedraza, dinala po ang anak niyang si Dane sa Samar Doctors Hospital matapos dumaing ng pananakit ng lalamunan, lagnat at paninikip ng dibdib. Pagdating po sa ospital, pina-intubate agad ang kanyang anak dahil hirap nga po itong huminga. Kinailangan na raw itong ilipat at dalhin sa Tacloban dahil walang ICU sa ospital. Pero tila inuna pa raw ng ospital ang paniningil ng 15,000 peso fee para sa ambulansya habang nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang anak. Wala rin daw ambulance driver noong mga oras na yon at sinabihan daw silang nagpapa-change oil ang ambulansya. Aray ko po. Nakadagdag pa sa delay ang kawalan ng nurse na maaaring sumama po sa paghatid sa bata. Kinailangan pang tumawag ng naka-off-duty na nurse. 4 na oras daw naghintay ang pasyente na namatay nga po kalaunan. Sa isang pahayag, nilinaw po ng Samar Doctors Hospital na hindi nila ni-require na magbayad muna ang pamilya bago maihatid ang pasyente. Hindi naman sinabi sa pahayag ang issue tungkol po sa kakulangan ng ambulance driver at maging ng kanilang nurse. Which is obviously yung kakulangan po ng medical workers dito sa Pilipinas, alam naman nating totoo yan. Kaya nga straight duty po ang karamihan sa mga nurse dyan. Paano naman sila maiengganyo magtrabaho, mapa sa pampubliko o pribado? Ang liit-liit pa rin po ng sweldo ng mga medical staff dito sa totoo lang. Ayun lang, kawawang bata. Pribado na to, no? Kulang pa rin sila ng medical staff at posibleng kulang din po ng ambulance driver. Samantala sa iba pa pong balita sa pool sa CCTV ang magnanakaw sa loob po ng tindahan dyan po yan sa Pototan, Iloilo. Sa video, kita pong kinakalas ng suspect ang bakal na pader ng tindahan. Aba, ilang saglit pa, naglakad po ito. Nang mapansin ng CCTV, tinakpan niya po ito. Hindi na po nakita ang mga sumunod na tagpo. Aba, parang teleserye Pero tinangay daw ng suspect ang higit 5,000 pisong paninda, kabilang na po ang sigarilyo, itlog at mga delata. Ninakaw niya rin pong 1,700 pisong cash. Patuloy pong investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.